Magandang araw mga bata! Kami ay magbabahagi ng isang alamat na nagtuturo ng paggalang at pagpapahalaga sa kalikasan. Ito ay kwento ng isang batang mausisa at isang harding may lihim. Makinig at unawain natin ang aral sa kwentong ito na pinamagatang Ang Alamat ng Manika. Sa isang malayong nayon ay may nakatirang mag-asawa, sina Aling Dolores at Mang Dodi. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Isang magsasaka si Mang Doding at isang simpleng may bahay lamang si Aling Dolores. Sila ay binayaan ng isang anak, si Anika. Dahil nag-iisang anak, lahat ng layaw nito ay nasusunod at likas dito ang pagiging malikot. Ngunit isang bagay ang hindi nito makuha, ang makapunta ng hardin sa likuran ng kanilang bahay, dahil mahigpit itong ipinagbabawal ng kanyang ina. Kapag tapos ng gawin ni Aling Dolores ang mga gawaing bahay at nakikitang mag-aalas 3 na, ay kaagad itong nagpupunta sa kanilang hardin. Minana niya pa ito mula sa kanyang lola. Nang mamatay ang kanyang ina, ay nangako siyang aalagaan nito ang kanyang hardin ng mabuti. Nahihiwagaan si Anika sa hardin, ngunit bakit hindi siya pinapasama ng kanyang ina? Isang araw, nagpunta si Aling Dolores sa bayan upang mamalengke. Anika, dito ka lang. Huwag kang lalabas hanggang hindi dumarating ang tatay mo galing palayan. Tandaan mo, huwag kang magpupunta sa hardin. Opo, Nay. Ito na ang pagkakataon kong makapunta ng hardin. Alam kong mamaya pa darating si tatay at gagabihin naman ng uwi si nanay. Sa wakas, makikita ko na ang hardin. Kinuha niya ang susi ng hardin sa kwarto ni Aling Dolores. Bakit ganito? Bakit walang laman ang hardin? Walang mga bulaklak at halaman. Isa lamang itong bakanting lote. Hala! Kailangan ko magmadaling umuwi dahil mag-aalas 3 na ng hapon at uuwi na si Itay. Narinig ni Anika ang tunog ng kampana na hudyat na 3 na ng hapon. Nang humarap ulit siya sa hardin, ay iba na ang kanyang nakita. Wow! Kaya pala gustong-gusto ni Inay na magpunta dito. Kasi maganda talaga dito. Isang napakagandang paru-paro ang umagaw sa kanyang atensyon. Naghanap ulit siya ng makakalaro. Habang pinaglalaroan ng isang bulaklak, ay natawag ang kanyang pansin ng isang halaman sa gitna ng hardin. Halika dito, Anika! Ang ganda mo naman. Pwede ba tayo maglaro? Aba, oo naman. Ano naman ang ating lalaruin? Walang galawan. Kapag ako ang unang gumalaw, lahat ng hilingin mo ay ibibigay ko. Kapag ikaw ay aking gagawing laruan. Sige, sang-ayon ako dyan. 1, 2, 3. Simulan na! Sa kabilang dako naman ay nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Doring! Wala na si Anika. Wala na tayong magagawa kung hindi ang magdasal. Kinabukasan ay nagtungo agad ang mag-asawa sa hardin. Nakita nila ang isang napakaliit na tao, ngunit walang buhay. Ito ay yari sa kahoy, mga sanga at mga buto ng halaman. Suot nito ang damit ni Anika. Labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa kanilang anak, ngunit wala nang nagawa ang mag-asawa. Dinala nila ang laruang babae na walang buhay at pinangalanang Anika. Napag-alaman na ang halaman pala ang diwata ng kapaligiran, na siyang tagapangalaga sa may mga buhay at ito'y napadaan lamang sa hardin sa oras na si Anika ay pumasok dito. Lubos itong nagagalit kung may mga nangaalipusta sa kalikasan. Nang lumaon, dahil sa pagkakasalin-salin sa mga salita, ang pangalang Anika ay naging Manika. Ngayon,
May inihanda kaming iilang katanungan tungkol sa ating kwento kanina. Handa na ba kayo? Magaling! Ipinagbawal ito ng kanyang ina dahil nais niya itong protektahan at alam niyang may panganib sa hardin kahit mukhang maganda ito. Tama! Dapat ay nanatili si Anika sa bahay at sinunod ang paalala ng kanyang ina upang maiwasan ang kapahamakan. Magaling! Tama ang sinabi mo na ipinakita ito sa nangyari kay Anika nang hindi niya iningatan at pinahalagahan ang mga halaman sa hardin. At diyan nagtatapos ang ating kwento na ang alamat ng manika. Naway magsilbing paalala ito sa ating lahat na mahalagang makinig sa payo ng magulang at igalang ang kalikasan. Tandaan, ang mga halaman, hayop, at ang ating kapaligiran ay hindi laruan. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, tayo rin ay inaalagaan nito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!